Amen. Pumalakpak nga po ang pinagpala ng Panginoon. Ang hina ng palakpak. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Amen. At ibabagay sa pagpalang umaga sa ating lahat. Lalo na po sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. At ngayon po, dadako na po tayo sa pagbibigay na isa sa mga mahalagang parte ng ating pagsamba. Sabi nga ng ating mahal na pastora, kulang ang pagsamba mo kung hindi ka nakapagbigay sa Panginoon. Samahan niyo po ako nabasahin. Ang sabi po dito sa Kawikaan 3 verse 9. Para po sa mga bago, kami po ang church na naniniwala sa pagbibigay sa Panginoon. Amen. Ang ikasampung bahagi na sa ating pong mga kinita ay meron po dyan bahagi ang Panginoon. Nandaan po natin na sa araw-araw ng ating buhay, na yung bigay na lakas ng Panginoon, amen, sa Kanya galing yan. Hindi ka lang makapagtrabaho kung wala kang kalakasan. Amen. Kung wala kang hininga na galing sa Panginoon. Naalala ko si Tito Ronnie, sabi niya nung tumayo siya dito ng tithes, sabi niya, paano na lang kapag siningil ka ng Panginoon, kada hinga mo. Mahal nun, no? Kada hinga mo, hinisingil ka ni Lord. Kaya sa ating buhay, dapat lang po natin pong bigyan ng handog ang Panginoon, ang kanyang tahanan. Amen nga po sa itong church na ito na nagsimula sa walang mga instrumento, pero dahil pinagpala po ng Panginoon, narito na yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Sa tulong-tulong po natin yan sa mga ating pagbibigay, lahat po yan na ating binibigay, hindi po yan nasasayang. Amen. Na talagang iniingatan po yan sa buhay ng ating mahal na pastora. Diyan inilalaan yung mga pananalapi na ating ibinibigay. Kaya samahan niyo po ako nabasahin ito. Sabi po dito sa Kawikaan 3 verse 9. Amen. Ito pong kawikaan to ay si Haring Solomon po ang nagsasalita. At si Haring Solomon po sa ating na siya po ang pinakamayaman sa buong mundo. Noong panahon na yun, talagang nandoon yung kayamanan ni Solomon. Ano po sabi rito? Sa Kawikaan 3 verse 9. Parangalan mo si Yahweh. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Kalabitin mo yung katabi mo, baka maraming kayamanan yan. Baka naman. Amen. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Hello, church. Take note. Ang sabi ng Panginoon, pinakamainam na ani. Hindi yung dumukot ka lang. Nadukot ko ng piso. Purihin ng Panginoon. Amen. Ang sabi niya, pinakamainam na ani. Amen. Naalala niyo yung kwento ng si Cain at Abel. Talagang nandun na pinakita ko yung amen na yung paghandog. Tuloy ko po. Bis lang po ng oras. At po sabi niya, pinakamainam na ani, siya'y iyong handugan. Sa ganoon, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi na matutulungan. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Church, nakita po natin ang sinasabi dito ng Panginoon. Parangalan mo si Yahweh. Amen. Sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At anong sabi niya? Ang iyong mga pinakamainam na ani sa ating pagtatrabaho, sa araw-araw nating buhay, sa ating mga kinikita, may bahagi po ang Panginoon dyan. Amen. Hindi yung sinasabi na, ito na to, okay na to, hindi po. Ang inihiling po ng Panginoon ay 10%. Napakaliit na halaga lamang po ang hinihingi ng Panginoon. Sa 100% na kinita mo, 10% lang yung hinihingi ng Panginoon. Mayroon pang 90% na natira sa'yo. Isa lamang po ang ibig sabihin ron. Alam ng Diyos na malaki yung pangangailangan mo. Kaya malaki yung hinira niya sa'yo. Amen? Kaya yung 10% na yun ay binigay natin sa Panginoon, yun po yung mag-iingat sa 90%. Amen? Amen? Talaga na kapag ang Diyos po ang kumilos sa ating mga buhay, anong sabi niya? Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. No, church! Gusto mo ba yung bigasan mo laging puno? Gusto mo ba yung rep mo laging puno? Gusto mo ba yung inumin mo hindi natutuyuan? Simulan mo magtapat at magbigay sa Panginoon. Amen. Simulan mo. Alam mo, church, simulan
lalong naintindihan ko po yung pagbibigay sa Panginoon na way back 2020, kung di pa ako nagkakamali, yun po, na talagang nandun yung, alam mo yun, yung simula na nagsimula na talagang binuhos ng Panginoon yung masaganang pagpapala sa aking buhay. Kaya church, naniniwala ako kung paano po binuhos ng Panginoon ang masaganang pagpapala sa aking buhay, ay ganoon din po sa inyo. Ibubuhos ng Panginoon ang masaganang ang masaganang pagpapala. Magtapat lang po tayo sa Panginoon. Amen. Magtatapat ka lang sa Panginoon, ibibigay mo yung kasampung bahagi. Ano sabi niya sa Malakay 3 verse 9, pababa verse 10. Amen, di ba? Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong ikasampung bahagi sa aking templo. Ano sabi niya? Subukin ninyo ako kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen! Masaganang pagpapala, church! Kung magtatapat ka lang na magbibigay sa Panginoon. Amen. Ibibigay mo yung nararapat para sa Panginoon. Huwag kang mabalisa. No, huwag kang mag-alala. Amen. Sa araw ng bukas, ang sabi niya, di ba? Huwag mong alalahanin ang bukas. Hayaan mo ang Panginoon umalala sa lahat ng bagay na inaalala mo. Amen. And po, no? At sa ating ng pumana pastora, ano sabi po sa Matthew? May pagbukas po sa atin sa Matthew 10, verse 42. Tandaan ninyo, sino mang magbigay na kahit isang basong malamig na tubig sa isa man sa mga maliliit na ito, dahil siya alagad ko, tiyak na siya tatanggap ng gantimpala. Lord, church, pero mo, binigyan mo lang mga pastoro ng malamig na tubig na nandun na yung pagpapala ng Panginoon. Talaga na sa pagsunod sa Panginoon, lagi tayo magsumusunod tayo sa Panginoon. May kalakip na pangako. Susunod ka lang, magbibigay ka lang, amen, naroon yung pagpapala, amen, na ibubuhos po ng Panginoon sa ating buhay. Kaya no, ang ating mga pastor ay nabubuhay lamang po yan sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo rin naman po, paano sinabi ng Galatians 6 verse 6, anong sabi niya, no, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Amen. Na dapat po natin siyang bahaginan. Kung ano po yung mga mabubuting bagay na ating nararanasan, no? Ating pong bahaginan ang ating mahal na lingkod na pastor. At ganoon din naman po sa misyon, sa salo-salo, alam po natin yan, yung mga humahayo, bagamat tayo din nakakahayo, bagamat tayo nagbigay dyan, nandun na rin, no? Pinagpapahala po natin, no? May magagagamitin na pagkasulina o ano man. At ganoon din po sa salo-salo. At yun po, mabilis naman po ang oras, inaalayahan ko po ang bawat isa na magbigay po tayo sa Panginoon. Amen. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, bibigyan umahabol. Babalik, siksik, bibigyan umahabol. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. Talaga na ipagsubukan ka sila sa Panginoon. Amen. Praise. Sige po, ating praisin natin kamay. Upang ipanalangin ang mga panalapin ng Diyos. Lord Jesus, dakilang Diyos, amang banal Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa mga panalapin itong binigyan na ang mga kapatid, Panginoon Lord.
kung paano mo pinuno, Panginoon, masaganang ani, Panginoon, Lord, sinabi na rin Solomon, Panginoon Jesus, pagpapalain niyo rin po sila, Panginoon, Panginoon, salamat, Panginoon, bless niyo po bawat isa, sa mga nagbigay at sa mga hinapagbigay, pagpalain niyo rin po sila, Panginoon, upang sa mga susunod, ay sila rin po makapagbigay, Panginoon. Salamat, Lord, sa panalamin ito, sa lumin po itong mga pangyarihan, Panginoon. Salamat, Lord, mabuti ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Welcome po, susunod na tatayo sa buhay.